Hello, minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Rosu Kochi at eto ang aking mini vlog Japan. Maaga akong nagising ngayon kasi papasok sa school yung anak ko. Eto nga yung naisipan kong breakfast ngayon ng anak ko. Magluluto ako ng pancake. Pag nagluluto nga pala ako ng pancake, nilalagyan ko to ng saging. Pagkatapos kong durugin yung saging, ay nilagay ko na rin yung flour ng pancake. Tapos maglalagay din ako dito ng isang itlog. Pagkatapos kong lagyan ng itlog, ay naglagay din ako dito ng gatas. Parang nakulangan ng gatas yung pancake ko, kaya nilagyan ko ulit siya ng gatas. Nung nakuha ko na nga yung tamang lapot ng pancake, ay niluto ko na rin ito. Dahil para to kay Kenshin, kaya cute size yung niluto kong pancake. Konti lang yung lulutuin ko dito, yung kayang ubusin lang ni Kenshin. Pagkatapos kong magluto ng pancake, ay kumuha na rin ako ng saging at hinati-hati ko ito. And jadan, ito na ang aking pancake. Tapos naglagay na rin ako dito ng chocolate syrup. Tapos ito nga rin pala yung laging umagahan ng anak ko, yung yogurt. Hindi ito nawawala kapag papasok siya sa school. Pagkatapos ko mag-prefer ng umagahan ng anak ko, ay pumunta na rin ako sa kwarto para gisingin siya. Sa araw-araw na pumapasok yung anak ko, dito ako nahihirapan. Ang hirap niyang gisingin. Tuwing taglamig nga pala, ay dito kami natutulog sa baba. Dito kasi ay kulob at mainit kaysa doon sa second floor. Kapag winter, ayaw namin natutulog doon. Ito nga yung senaryo, kapag ginigising ko yung anak ko, umiiyak siya. Gustong-gusto niya kasi nagpapabuhat sa akin. Binigay ko na nga rin sa kanya yung kakainin niya at sabi ko kumain na siya. Kapag bagong gising si Kenshin, minsan mahirap siyang pakainin. Tapos ang gusto niya lagi nanonood ng TV. Dapat pala dito sa anak ko, bago siya kumain, kailangan nilalambing muna. Pinadagdagan nga niya ng chocolate syrup itong kakainin niya. Tapos natawa ako kasi sabi niya sa akin, ay subuan ko daw siya. Gusto ata magpalambing ni Kenshin. Kung susubuan ko na nga siya ng pagkain niya, ay umiyak siya dahil ayaw niya palang ipahati yung saging. Napakaarte talaga ng anak ko, Diyos ko. Diba, ganyan siya umiyak. Minsan napakahirap niyang patahanin. Sabi nga sa akin ng anak ko, ang gusto daw niya ay buo yung saging. So sabi ko naman, oh ayan, buo na yung saging ha, wag ka na umiyak. Sinubuan ko na nga siya, buti na lang ay kinain niya. Iniwan ko nga muna saglit yung anak ko para makapaghilamos na rin ako. Lilinis lang ako ng konti sa mukha para naman okay yung mukha ko kapag hinatid ko si Kenshi. Alam nyo ba, dito sa Japan, napansin ko sa hoikien ng anak ko, grabe guys, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na naka-short, ganyan kapag hinahatid natin yung mga anak natin. Dito kasi sa Japan, kapag hinahatid nila yung mga anak nila sa school, naka-makeup sila, tapos nakatodo ayos pa. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas, kahit naka-short lang at saka konting ayos ay okay na. Tapos yung mga buhok din ng mga Hapon ay todo nakaayos din. Hindi gaya sa akin, tignan nyo, ipit lang. Tapos meron pang lumalabas ng mga baby hair. Buti pa sila, merong time magayos, no? By the way guys, ayan, nilalagay ko na yung mga gamit ng anak ko sa bag niya. Tapos nabihisan ko na rin siya. Tapos nilagay ko na nga rin yung name tag niya dun sa damit niya. Sa school nga pala ng anak ko, lahat sila ay merong mga name tag. At tapos kung mabihisan si Kenshin, ay nilagay ko na rin itong jacket niya. Ito nga palang ski jacket ni Kenshin ay niregalo ng birthday niya. Ang nagregalo nga nito ay si Ate Joy Nishimura at ang anak niyang si Angelica Nishimura. Maraming salamat Ate Joy and Angelica. Pagkatapos ko mabihisan si Kenshin, ay nagre-ready na rin kami para maihatid ko na rin siya sa school niya. Kapag ihahatid ko nga pala si Kenshin, ay nakabike nga pala kami. Ito yung ayaw na ayaw ko kapag winter. Grabe guys, sobrang lamig. Naawa nga ako sa anak ko kapag inahatid ko siya sa school niya kasi sobrang lamig. Pag nagbabike kasi kami ni Kenshin, syempre malamig, tapos yung hangin na pupunta sa amin, diba? Kaya naawa ako sa kanya. Kaya gustong-gusto ko na rin talaga magkaroon ng lisensya. Para pag nagkaroon na ako ng sasakyan, ay mayahatid ko na si Kenshin, yung hindi na tipong nakabike kami. Actually guys, wala namang problema kapag nakabike. Kaso nga lang kapag winter, sobrang lamig, kawawa yung bata. Doon ako naawa sa anak ko. Pagkatapos nga ng 5 minutes na pagbabike, ay sa wakas, nakarating na rin kami dito sa school ni Kenshin. Ito nga palagi itong anak ko, kapag hinahatid ko siya, laging nagpapabuhat. Uy! Sobrang sweet talaga nitong anak ko kapag binubuhat ko siya, may palambing-lambing pa. Pagkatapos ko mag-attendance, ay tinanggal ko na rin itong ski jacket ng anak ko. Iuwi ko nga itong ski jacket niya kasi nga kapag nagbabike kami, dun lang dapat niya isusuot. Eh kaso nga lang, naiwan ko nga pala sa bahay namin yung jacket niya mismo kapag naglalaro sila sa labas. Buti na lang ay pinaiwan ng teacher ni Kenshin yung ski jacket niya, kaya yun na lang daw yung isusuot niya kapag maglalaro sila sa labas. Ihatid ko na nga si Kenshin dun sa room nila, kaya uuwi na rin ako. Ito nga pala yung bike ko na ginagamit ko araw-araw kapag hinahatid ko si Kenshin. Hanggang alas 3 nga lang pala si Kenshin dun sa school niya. Ganito nga pala yung itsura kapag winter dito sa amin. Sa ibang part nga pala ng bundok ay meron ng mga snow. Kaya tiis na lang muna talaga sa lamig kapag winter. Pag ganito nga palang winter, madami akong suot para hindi ako lamigin. Pagka uwi ko nga dito sa bahay namin, ay nakita ko itong tubig na nagyayelo. Alam nyo ba, dati-dati, nung bago ako dito sa Japan, tuwang-tuwa ako kapag malamig. Lalo na kapag merong snow, sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Pero kapag nakatira ka na pala dito sa Japan, yung as in ayaw mo na ng snow. Kasi sa una lang siya masaya at saka sa una lang siya nakaka-enjoy. Kaya sa mga nagbabalak mag-Japan dyan, mag-ready na po kayo ha kasi malamig talaga dito kapag winter. Dito na nga po natatapos ang aking mini vlog
Vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong video na to, ay huwag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Maraming salamat po. Thank you and bye!